Ang kwento, Ibasko. Sa isang tahimik na baryo, isinilang si Basko, isang maliit na tuta na may maitim at makintab na balahibo. Anak siya ng asong bantay ng kanilang lugar. Bata pa lamang si Basko, natutunan na niyang tumahol upang ipaalam ang panganib. Tumakbo upang maglaro kasama ang mga bata at yumakap gamit ang kanyang malamig na ilong upang magbigay ng aliw sa mga nalulungkot. Sa baryo, si Mang Pedro ang kanyang pinakamalapit na tao. Si Mang Pedro ay isang matandang magsasaka na walang pamilya. Madalas siyang nag-iisa at malungkot. Ngunit mula nang dumating si Basko sa kanyang buhay, unti-unting bumalik ang saya sa kanyang mga araw. Sa tuwing uuwi si Mang Pedro mula sa bukirin, masiglang sasalubungin siya ni Basko. Tumatalon at tila ba sinasabing, "Narito ako, kaibigan." Isang araw, dumaan ang isang matinding bagyo sa baryo. Malakas ang hangin at nagdulot ito ng baha sa mabababang lugar. Sa gitna ng bagyo, narinig ni Basko ang iyak ng isang bata, si Nene, isang 4 na taong gulang na batang kapitbahay, na natangay ng baha habang hinahanap ang kanyang pusa. Agad na tumakbo si Basko patungo sa ingay ng tubig. Sa kabila ng panganib, lumangoy si Basko upang maabot si Nene. Ginamit niya ang kanyang lakas upang hilahin ang bata pabalik sa ligtas na lugar. Nang makita ni Mang Pedro at ng mga taga-baryo ang ginawa ni Basko, nagbigay sila ng papuri at pasasalamat. Hindi lamang nila napagtanto ang kanyang kabayanihan, kundi pati na rin ang kanyang pagmamalasakit na walang hinihinging kapalit. Mula noon, mas lalo siyang minahal ng mga tao sa baryo. Ngunit, hindi lahat ng tao ay may mabuting pagtingin sa mga aso. Isang bagong residente, si Aling Norma, ang madalas magreklamo tungkol kay Basko dahil naiingayan siya sa pagtahol nito tuwing gabi. Hayop lang siya. Bakit niyo binibigyan ng importansya? Madalas niyang sinasabi. Isang gabi, habang naglalakad si Aling Norma pauwi, may biglang tumahol si Basko. Isang ahas pala ang nagtatago sa tabi ng daan, handang umatake. Tumakbo si Basko at kinagat ang ahas bago pa man ito makapanakit. Sa pagkakataong iyon, natulala si Aling Norma. Napagtanto niyang kahit hayop si Basko, higit pa sa isang aso ang kanyang halaga. Pagkalipas ng maraming taon, tumanda na si Basko at nanghina. Hindi na siya kasing liksi ng dati, ngunit nanatili siyang mahal ng buong baryo. Kahit si Aling Norma, na minsang hindi gusto ang mga aso, ay nagdadala ng pagkain para kay Basko araw-araw. Sa kanyang huling araw, napaligiran si Basko ng mga taong minahal niya at minahal siya pabalik. Aral ng kwento, ang pagmamahal at malasakit ay walang pinipiling anyo kahit hindi tao. Kaya ng mga aso ang magpakita ng walang katulad na pagmamahal at kabayanihan. Huwag husgahan ng iba sa kanilang anyo. Ang kahalagahan ng buhay ng isang nilalang ay hindi nasusukat sa kung ano siya, kundi kung paano siya nakaaapekto sa iba. Ang pagkakaibigan ay hindi nasisira ng pagkakaiba. Sa pagitan ng tao at hayop, merong natatanging koneksyon na nagbibigay ng kaligayahan at pag-asa. Si Basko ay isang paalala na ang mga aso ay higit pa sa pagiging alaga. Sila ay kasama, tagapagligtas at kaibigan na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Dagdag na kaalaman, ang mga aso ay may kakayahang makaramdam at magpakita ng emosyon tulad ng kasiyahan, takot, lungkot at pagmamahal. Ayon sa mga siyentipiko, ang kanilang emosyonal na antas ay katulad ng isang 2 taong gulang na bata. Ang ilong ng aso ay 40 beses na mas maselan kaysa sa tao. Ginagamit nila ito sa pagsubaybay sa nawawalang tao, paghahanap ng droga, at kahit sa pagdetect
ng sakit tulad ng cancer at diabetes. Ang mga aso ay nakakarinig ng mas mataas na frequency kaysa sa tao. Dahilan kung bakit mabilis nilang natutukoy ang paparating na panganib. Ang mga aso ay maaaring sanayin upang gawin ang iba't ibang gawain. Ang ilan sa mga ito ay tinutulungan nila ang mga bulag, bingi o may pisikal na kapansanan. Tinutulungan nila ang mga biktima ng sakuna tulad ng lindol o pagbaha. Nagdadala sila ng aliw at kalmado sa mga ospital at nursing homes. Ang pagkakaroon ng aso ay may benepisyo sa kalusugan ng tao tulad ng pagbawas ng stress at anxiety, pagpapababa ng blood pressure, pagpapabuti ng mental health sa pamamagitan ng companionship. Kilala ang mga aso sa kanilang walang kapantay na katapatan. Sila ay nagiging protective sa kanilang mga amo at handa magsakripisyo kung kinakailangan. Ang karaniwang lifespan ng mga aso ay nasa 10 hanggang 15 taon. Depende sa breed. Ang mas maliliit na breed tulad ng Chihuahua ay mas mahaba ang buhay kaysa sa malalaking breed tulad ng Great Dane. Ang mga aso ay nakikipag-usap gamit ang kanilang katawan tulad ng pagwagayway ng buntot, karaniwang tanda ng kasiyahan, pag-arko ng katawan, pag-aanyaya ng mga laro, at tahol, uungol, para sa babala o komunikasyon. Ang mga aso ay unang na-domesticate mahigit 20 hanggang 40,000 taon na ang nakararaan. Sila ang unang hayop na naging alaga ng tao at mula noon, naging matalik silang kaibigan sa iba't ibang kultura. Napapansin ng mga aso kapag ang kanilang amo ay malungkot o masaya. Madalas silang lumalapit para magbigay ng aliw kapag nakikita nilang may problema ang kanilang amo. Merong mahigit 300 at 40 lahi ng aso na kinikilala sa buong mundo. Ang bawat lahi ay may kakaibang katangian mula sa laki, ugali, at kakayahan na angkop sa iba't ibang pangangailangan ng tao. Mga tanong sa pag-unawa. Sino si Basko at paano siya naging mahalaga sa baryo? Ano ang ginawa ni Basko nang may dumaan na bagyo sa kanilang lugar? Bakit nagalit si Aling Norma kay Basko? Paano nagbago ang pananaw ni Aling Norma tungkol sa mga aso? Ano ang naging epekto ni Basko sa buhay ni Mang Pedro? Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa kwento ni Basko. Sana ay nagustuhan ninyo ang kwento at naipakita nito kung gaano kahalaga at kamahalaga ang ating mga alagang aso. Sila ay hindi lang basta hayop. Sila ay kaibigan, tagapagligtas, at bahagi ng ating pamilya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe sa aming channel. I-click na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga bagong kwento na siguradong may matututunan ka. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na kwento.